first time kong makikita, mukha na siyang iPhone. Hindi ko nire-recommend na maglaro kayo palagi dito. Huwag nyo nang planuhin. Pero hindi ko pa rin yan nire-recommend. Siguro masasabi na nating flagship killer. Okay, so after 2 weeks ng paggamit dito sa Xiaomi 15T, gusto ko i-share sa inyo yung mga na-experience ko dito at dahil na-launch na to yesterday, masasabi ko na rin sa inyo official pricing ng phone na to. So bago natin unbox, doon muna tayo sa presyo. So itong Xiaomi 15T ay mabibili natin sa dalawang configuration. Yung 12 256GB, 26,999 pesos at yung 12 512GB naman ay 28,999. Pero sa September 26 to October 10, yung pre-order dates nitong Xiaomi 15T sa Shopee ay makakakuha tayo ng discount. So yung 12 256GB ay magiging 24,999 na lang. Yung 12 512GB naman ay 27,999. So if ever na available na itong Xiaomi 15T sa Shopee, habang ginagawa ko itong video na ito, ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba. Okay, so doon tayo sa unboxing. Okay, so wala namang bago dito sa box ng Xiaomi 15T. Makikita lang natin na merong co-engineered with Leica yung dito sa harap ng box at makikita natin improvements ng camera performance mamaya. Meron lang tayong HyperOS sa baba at yun nandito sa atin guys na colorway ay itong color gray. Okay? So, speaking of colorway guys, meron tayong pwedeng piliin na gray tsaka rose gold na kulay nitong Xiaomi 15T. So, documentation pa rin yung unang bubungad sa atin. Meron tayo ditong SIM ejector pin. Tapos yung documentation at first time kong makikita etong case. Kasi nung na-deliver sa akin to 2 weeks ago, nung inopen ko yung box, hindi ko na inopen yung document sleeve. Yung phone mismo yung kinuha ko para i-testing na agad. Ganun pa rin naman. Same pa rin naman. Ayan, rubber pa rin siya. Ayan, hindi siya transparent. Okay naman siya gamitin. Pero sayang kasi yung design ng phone. Hindi siya transparent. Mamaya, tabi natin to tapos testing natin para magka-idea kayo sa magiging itsura kapag ginamit nyo yung case. Okay, so ito na yung phone. Xiaomi 15T. Meron tayong mga top specs dito sa harap ng kanyang balot. Ayan. Pwedeng i-pause pero hintayin nyo na lang mamaya kasi isa-isahin naman natin lahat yan. Okay? So, ayun yung rose gold. Tanggalin natin itong balot. So, yan siya. Ang ganda, di ba? Nagandahan talaga ako nung una ko itong nakita nung na-deliver sa akin. Kasi mukha na siyang, mas mukha siyang premium. Lalo na yung kanyang island or yung camera module. Tingnan nyo naman. Di ba? Hindi na hiwa-hiwalay. Di kagaya last year na madaling mapasukan ng alikabok yung mga gilid-gilid or singit-singit kasi magkakahiwalay. Pero ito, one island na sila. Ganda oh. Tapos sobrang premium talaga na itsura guys. Talagang nagustuhan ko. At speaking of premium, mukha na siyang iPhone. Okay, ngayon, dito sa ilalim ng box, makikita natin ang 67 watts na charging brick. Ay, ganun pa rin naman. USB-A pa rin. Tapos, ito yung USB-C to USB-A cable. So, yan lang yung laman ng box. Wala namang bago. Same na same dun sa nakaraang taon. Okay, so pakita ko sa inyo yung itsura nitong Xiaomi 15T kapag merong case. Ayan. Ganda. Bagay siya. Kasi hindi ganun ka-strong yung kulay ng gray. Ayan, no? Pero hindi ko lang sure kung ganito pa rin magiging dating kapag yung rose gold yung pinili natin. Pero again, sayang kasi hindi transparent yung case. Ayan. Pero at least mas protected to. Hindi to naninilaw, hindi to pumapangit by time. Talagang ganyan na siya forever. Color gray. Okay, medyo patagal na tayo sa unboxing. Pasensya na. Okay, ito na yung ating Xiaomi 15T. So, pag-usapan natin agad-agad kung anong makukuha natin dito sa phone na to pagdating sa performance. So, itong Xiaomi 15T ay naka HyperOS 2 out of the box tapos Android 15 na yan. Dimensity 8400 Ultra, yung kanyang chipset, LPDDR5X, yung kanyang RAM, at UFS 4.2 naman yung kanyang storage type. At pinapromise ng Xiaomi na itong Xiaomi 15T ay makakatanggap ng 5 major Android upgrades at 6 na taon na security patches. Wow talaga. Ang galing ng mga brands ngayon. Talaga nag-i-improve sila pagdating sa software support na binibigay nila sa kanilang phone. Kasama na itong Xiaomi 15T. Isipin nyo,
major Android upgrade. So, ibig sabihin, aabot to ng Xiaomi tuloy, ng Android 20. Tapos, 6 na taon pa, yung ibibigay nila ng security patches. Grabe, di ba? Ang tagal natin itong magagamit. Kaya, kung kaya lang ng budget natin, isagad na natin to 512 gigabytes itong phone na to. Kasi, wala tong micro SD card slot. Hindi expandable yung storage niya. So, kung 256 lang, baka mabitin tayo pag lipas ng ilang taon. At mabuti na lang kung ano man configuration ng piliin natin, 12 gigabytes pa rin yung RAM. At gusto lang i-mention baka hindi nyo masyadong narinig or hindi nagsinkin sa inyo. UFS 4.1 po yung storage type. So talagang flagship level po yung performance na mabibigay sa atin ng phone na to. At para mapatunayan yan, tingnan natin yung Antutu scores. At bago ko pala ipakita yung Antutu scores, meron pa rin tayong memory extension dito up to 12 gigabytes. So technically, pwede natin gawing 24 gigabytes yung RAM natin dito sa Xiaomi 15T. At sa unang test ko, ito yung result na nakuha natin. 1,926,802 kapag hindi natin ginamit yung memory extension. Pero kung gagamitin naman natin, makikita nyo na nag-improve siya. 1,936,921. So may tulong yung memory extension dahil na rin sa napakabilis ng kanyang storage type na UFS 4.1. Pero kailangan nyo lang tandaan na yung Dimensity 8400 Ultra medyo aggressive na chipset yan. Kaya medyo nag-generate siya ng heat dito sa wildlife stress test. Pakita ko sa inyo. Ayan o. So makikita ninyo na nabawasan tayo ng 12% sa battery. Tapos sa dagdag naman tayo guys ng 18 degrees. Ganun katindi. At umabot tayo ng 52 degrees. So alarming talaga yung heat at medyo disturbing sa feels kapag hawak natin yung phone tapos ganito kainit. So if ever na plano natin dito mag-games, hindi ko nire-recommend na maglaro kayo palagi dito, which is capable naman talaga siya, lalo na't bago rin yung cooling system ng phone na to. Kayang-kaya niya. Mamaya, papakita ko sa inyo. Kahit anong klaseng game yung iba to ninyo, kakayanin po ng phone na to. Pero keep in mind na mag-generate pa rin siya ng alarming heat at yung heat na yon ay pwedeng magpa-degrade dun sa battery health. So, kung ako sa inyo, huwag nyo nang planuhin na gamitin to as gaming phone. Pero, kung gusto nyo mag-game, kayang-kaya. Ito yung mga samples. Halimbawa na lang dito sa Asphalt, as expected, talagang kayang-kaya naman niya. Sagad yung graphics at makikita ninyo talagang na-generate niya lahat ng graphics. Napaka-smooth ng gameplay natin. Okay, taasan naman natin. Dito tayo sa Racing Master at makikita ninyo yung graphic settings. Again, sagad na sagad. Naka-ultra tayo. Pero, kayang-kaya niya. Napaka-smooth din ng gameplay natin. At napakaganda ng graphics dito sa Xiaomi 15T. At ito naman yung pinakabago nating game na nakita. Ito yung Grid Legends. At ito yung game na para sa akin napakalapit sa PC level na graphics at malapit sa Forza Horizon graphics. Napakaganda guys. Pero ang bigat, sobrang bigat. Medyo may kamahanan lang siya sa Play Store. Pero sulit na sulit yung binayad ko kasi ang ganda talaga ng game na to. Kita nyo naman, no? At ang point natin na kaya ng Xiaomi 15T yung ganito kabigat at ganito kagandang game. So again, kung game lang naman ang pag-uusapan, wala tayong magiging problema dito sa phone nito. Okay, sunod natin guys ay yung kanyang battery. So meron tayo ditong 5,500 mAh na battery capacity at 67 watts nga yung kanyang charging speed. Okay, ito yung ating unang screen on time na nakuha dito sa PCMark. Ganda guys. Kasi almost 15 hours. 14 hours, 47 minutes kapag naka-off yung memory extension or virtual RAM. At ito naman yung nakuha nating SOT kapag ginamit natin yung memory extension. So, nabawasan lang ng 20 minutes. Pero, proof lang yan, guys. Na kung gagamitin natin yung memory extension, yes, bibili siya ng kaunti. Pero, mababawasan din ng kaunti yung kanyang battery performance. Ngayon, pagdating naman sa charging, 15 to 100%, 46 minutes ko lang na-charge itong phone na to. Okay, so far ganda ng ng mga result ng test na nakuha natin dito sa Xiaomi 15T mula doon sa gaming performance, sa Antutu scores, medyo sablay lang doon sa thermals, pero nasa sa atin na yan kung mangyayari yun sa atin. Tapos pagdating sa battery performance, pasado din. So, sunod natin ngayon yung design. Okay, so ang gawin natin, tagalin muna natin siya dito sa case, tapos
Yan, i-appreciate natin ulit yung design ng phone na to. So again, mukha na siyang unibody. Ay, pero syempre iba to kasi yung frame niya plastic, tapos iba rin yung likod. Ayan, no? Pero ang ganda, guys. Kanina ko pa sinasabi sa unboxing, di ba? Tapos meron na tong IP68 na rating. Hindi lang to may protection sa mga talsik ng tubig, ganyan sa ulan. Pwede rin natin tong ilubog sa tubig for 3 meters for 30 minutes. Pero hindi ko pa rin yan nire-recommend. Okay? Huwag niyo isasama sa pag-swimming ninyo, lalo sa dagat. Hindi po to action camera. Kung sakali lang na malublob natin to sa tubig, halimbawa nalaglag sa drum, ganyan, o kaya sa timba na punong-puno ng tubig, okay lang, hindi tayo mag-aalala. Yun lang yun. Yun yung purpose ng IP68 na rating. Pero hindi ibig sabihin na gagamitin nyo to sa ilalim ng tubig kapag nag-swimming kayo. Kasi po, hindi kasama sa warranty kapag napasukan to ng tubig. Tapos itong Xiaomi 15T ay merong eSIM support. Yes. So, dalawang nano SIM yung pwede nating ilagay. Makikita nyo ngayon ng kanyang SIM tray. So, dalawang nano SIM or dalawang eSIM or isang nano SIM, isang eSIM. O alin man doon. Basta dalawa lang yung pwede nating gamiting SIM at a time. Okay? Yun yung max niya. Tapos itong Xiaomi 15T ay naka Dolby Atmos speakers. At guys, ang ganda ng tunog ng speakers ng phone na to. So talagang napaka-premium sa overall design. Hindi lang doon sa performance, pati na rin sa design. Tapos, naka-in-display fingerprint scanner tayo dito. Yun lang, optical siya. Hindi siya ultrasonic, which is expected pa rin naman. Dahil, syempre, hindi pa rin naman to premium flagship, Siguro masasabi na nating flagship killer. At pagdating sa kanyang haptics, guys, premium din yung feel. So, huwag niyong patayin, gamitin niyo, mag-enjoy kayo sa pagka-type. Ngayon, pagdating naman sa display, meron tayo ditong 6.83-inch AMOLED, 2772 by 1280 yung resolution, 120 Hz yung max refresh rate natin, at may support sa Dolby Vision, tapos sa abot ng 3200 or 3200 nits yung kanyang peak brightness, 68 billion colors, DCI-P3 yung kanyang color coverage, Corning Gorilla Glass 7i naman yung kanyang screen protection. Grabe, diba? Napaka-ganda ng specs ng display ng phone na to. At kahit na maganda siya on paper, maganda rin siya, guys, sa personal. Talagang mag-enjoy kayo sa panonood dito sa phone na to. At makikita nyo naman na yung kulay ng display kapag nanood tayo dito ng video sa YouTube man yan o sa mga streaming services, talagang pop na pop, napaka-vibrant, napaka-color accurate. At speaking of streaming, guys, tingnan natin kung ilan yung wideband security level ng phone na to sa Netflix. Ito guys, tingnan nyo naman. Level 1 at hindi lang siya basta full HD capable. Makikita nyo na may support pa siya sa HDR10 tsaka Dolby Vision. So talagang ibang level. Next level guys, yung ating media consumption dito sa Xiaomi 15T. Ngayon, puntahan natin yung display settings niya. So, maliban sa mga nakasanayan na nating options, meron pa tayong color scheme dito. Ayan, meron tayong Original Color Pro para sa pinaka-accurate na color reproduction. Pero kung gusto natin na maging mas vibrant pa, vivid o kaya naman saturated, pwede rin nating timplahin yung kanyang white balance or color temperature dito sa may bandang baba. Balik ko muna sa Original Color Pro. Tapos, yung kanyang refresh rate, ganun pa rin. Mamimili lang tayo kung default, which is 120 Hz yung sagad, pero bababa din to 60 Hz kung kinakailangan. Or kung gusto natin i-fix, custom lang. Okay, so ayun yung ilan sa mga option na makikita natin dito. Ang nakulangan lang talaga ako, dahil mataas yung resolution na inilagay nila dito sa Xiaomi 15T, walang option para ibaba to at least 1080p or siguro 720p resolution. So, yun lang naman. Pero baka hindi naman talaga kailangan kasi maganda na yung battery performance niya. Okay, doon tayo sa panghuli, sa camera. Meron pa rin tayo ditong Leica lens at naka 50 megapixels yung ating main shooter, f1.7 yung kanyang aperture. Merong OIS or optical image stabilization. Tapos yung kanyang telephoto camera ay 50 megapixels, f1.9, 2x optical zoom. Meron din tayong ultra-wide, 12 megapixels. Lahat yan, naka Leica lens at meron din tayong 32 megapixels, f2.2 na selfie camera. So, tingnan natin guys yung ilang mga sample photos at videos kuha dito sa Xiaomi 15T at kayo mag-judge kung pasado sa inyo yung mga images. Pero sa tingin ko magugustuhan nyo talaga. At dun sa mga sample photos na pinakita ng Xiaomi sa kanilang Facebook page, website nila at kahit dun sa launch
nakakabilib na kuha yon sa less than 30,000 pesos na phone. So, enjoy. Okay, so yun na lahat guys sa mga information na gusto kong i-share sa inyo after ng 2 weeks sa paggamit dito sa Xiaomi 15T. Meron pa ba kayong gustong malaman tungkol sa phone na to? I-comment nyo lang dyan sa baba. At kung tatanungin nyo lang naman ako kung sulit tong phone na to para sa presyo niya, ulitin ko yung price ha, 26,999 para sa 256GB, tapos 28,999 naman para dito sa 512GB. Okay? Para sa akin, sulit. Kasi paulit-ulit yung sinasabi kanina, diba? Premium, guys. Yung itsura ng phone na to, compared dun sa last year's 14T, napakaganda po na itsura ng phone na to. Pero hindi lang syempre sa design. Performance, guys. Ang ganda, nakita nyo naman kanina. Tapos merong 5 Android upgrades na ma-receive tong phone na to. So, ang tagal natin pwedeng magamit talaga. Tapos, 6 na taon yung security patches. So, secured na secured for 6 years itong phone na to. Tapos, ano pa ba nagustuhan ko? Yung display. Ang ganda ng display ng phone na to. Battery performance, pasado din. At mag-i-improve pa yun by time dahil sa mga software support na ibibigay dito ng Xiaomi. So, yun yung ilan sa mga top aspects ng phone na to na talagang nagustuhan ko. At masasabi ko na dahil sa mga yon, sulit siya para sa presyo niya. Pero kayo guys, masasabi nyo rin ba na sulit itong phone na to? Paki-comment dyan sa baba. Okay, so yun muna guys. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.